Hallelujah. Matthew chapter 7, verse 21 hanggang 23. Madaydaya witiya po. Mari po ba tayo muna po ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos? Tayo po ay ating pong basahin. Maigi, mas sabay-sabay po tayo. Sige po, buksan nyo rin ang inyong mga Bible. Sa Matthew chapter 7, verse 21, 22, and 23, ganito po ang sinasabi niya. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. 22. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsibanghula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa pangalan mo'y nagsisagawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Verse 23, at kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nangakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Salamat po aming banal na Diyos, makapangyarihang Diyos. Kami po'y o Diyos ay narito, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kami po'y lumalapit sa mahabaging trono. Salamat po banal na Holy Spirit, dahil ikaw ang aming dakilang guro na magtuturo sa mga spiritual na bagay. Maging sa aming nabasa ngayon ang iyong salita, Panginoon, idinadalangin po namin, O Diyos, na ang maunawaan po ng bawat isa sa amin, O Diyos, ang mensaheng ito, Panginoon, na hindi kami magsisisi balang araw, O Diyos, dahil nalaman namin ang mga katotohanan sa spiritual na bagay. Kaya salamat, banal na Espiritu, sa pagdadala ng kaunawaan sa puso ng bawat isa. Ihanda mo, Panginoon, ang aming pusong spiritual, ang aming matang spiritual, ang aming tengang spiritual, upang makita, Panginoon, ang mga katotohanan na kailangan naming maunawaan, O Diyos, sa panahon na ito. Kaya salamat sa araw na ito, Diyos. Pagpalain mo ang iyong salita, Panginoon, na aming mapapakinggan at maging pagpapala sa amin, magtutuwid sa aming buhay, at magpapaunawa sa amin, Panginoon, sa spiritual na buhay. Kaya salamat, O Diyos, patuloy ka naming itinataas sa iglesyang ito. Pinaparangalan ang iyong pangalan. Itinataas ang iyong pangalan sa iglesyang ito. Salamat, Panginoon Jesus, sa iyong paghahari sa aming mga buhay. Salamat po in Jesus' name. Amen and amen and amen. Madaydayaw iti Apo. Sige po, maaari na po tayong umupo. Hallelujah. Pinamagatan po natin, knowing the will of God. Amen. Alamin natin ang kalooban ng Diyos. Knowing the will of God. Sa verse 21, dito po natin kinuha yan, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Ang sabi niya po dito, hindi lahat ng tao na tumatawag, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi lahat. Amen po ba? Malinaw na sinasabi ng salita ni Jesus Christ na hindi lahat na nagsasabing, Panginoon, Panginoon. Dito sa mundong ito, maraming tumatawag, Panginoon, Panginoon. Maraming nga nananalangin, Panginoon, Panginoon. Pero hindi lahat ay papasok sa kaharian ng langit. Amen. Ano lang itong mga pumapasok sa kaharian ng langit? Ito yung mga, sabi niya po dito, kundi lamang ito yung mga gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Gumagawa ng kalooban ng Ama. Ito po yung kailangan natin maunawaan, kailangan natin malaman sa umagang ito. Amen. Knowing the will of God. Alamin natin, tuklasin natin. Dito po sa meaning po ng knowing o know, sa Hebrew word ay may tatlo po siyang meaning. Kahulugan. Ang ibig sabihin ng to know. To know means, there are three meanings. Sabi niya po dito, to know is, number one, to understand. Kailangan mong maunawaan yung malalaman mo. Amen. Amen po ba? Kailangan mong malaman. To know is to understanding, number one. Hallelujah. Kailangan mong malaman, maunawaan, na ang Espiritu ng Diyos nananahan sa iyo, church. Amen. Mga Kristiyano, mga nakipag-isa kay Kristo, dapat nating malaman at maunawaan na ang Espiritu ng Diyos nakatira sa templo at ikaw yon at tayo yung mga nakipag-isa kay Kristo. At hindi na natin pagmamay-ari itong katawang ito. Amen? Ito ay templo
templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos nananahan dito, dyan sa katawang iyan. Amen po ba? Yan po ang ibig sabihin ng to know. Number one, ang meaning niya is to understanding. Kailangan mo maunawaan. Pangalawa, to know is to acknowledge. Kailangan mong kilalanin ng Espiritu ng Diyos na ninirahan sa iyo. Magbigay tayo ng matinding pagpapahalaga sa templo ng Diyos. Amen po ba? Amen. I-acknowledge mo ang Espiritu ng Diyos na ninirahan sa iyo, nakatira dyan sa loob mo. Nung ikaw ay nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away and yung new things, ito ay dumating. All things are passed away. Yung mga lumang bagay, lumang pagkataon, nagsilipas na at dumating ang bago. Ano yung bago? Yung bagong nilalang na kalarawan ng Diyos. Amen? Ito yung buhay na ipinagkaloob sa atin ni Hesus Kristo. Yung ating discipleship nung nakaraan, nung Friday, ng gabi, ano yung ibinibigay sa atin ni Jesus Christ? Na parito si Hesus Kristo upang magbigay, magkaroon tayo ng buhay. Anong buhay ito? Buhay na masaganang lubos, abundant life. Ito yung buhay na walang hanggan na sinasabi, the eternal life. Kaya mga kapatid, kailangan mo maunawaan ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng John chapter 14 verse 6, mga kapatid, sumagot si Jesus, ako ang daan, sabi ni Jesus. Siya lamang, wala nang iba. Siya ang katotohanan, wala nang iba. Si Jesus lamang ang katotohanan. At sabi ni Jesus, ako ang buhay, wala nang ibang buhay, kundi si Jesus Christ. Amen. Yun ang kalooban ng Ama. Kailangan ang tao, kilalanin si Jesus. Ang tao, dumaan kay Jesus. Kay Jesus Christ. Dahil siya ang buhay, siya ang katotohanan, siya ang daan. Wala nang ibang paraan pa, si Jesus Christ lang. Amen? Amen. Kung gusto mong makilala ang Ama, tignan mo si Jesus. Titignan lagi natin si Jesus Christ. Lahat ng iniwan niyang magandang halimbawa, tiyak, sigurado, makikilala natin ang Ama. Kasi nag-iiwan siya ng magandang halimbawa. Nagpasakop si Jesus sa Ama. Ganon din nawa ang church, ang mga nakipag-isa sa Panginoon. Amen? Amen. You are the church. We are the church. We are the temple of God. Templo tayo ng Diyos. Tayo ang iglesia ng Diyos. Iglesia ni Kristo. Amen. Amen. Hindi building ang tinutukoy niya doon. O reliyon, hindi po. Ang tinutukoy niya dito, yung mga taong tumalikod sa kasalanan, sumuko ng buhay sa Panginoon. Sila yung templo ng Diyos at ang Espiritu, the Holy Spirit, nagdwells doon, nanahan doon, tumira doon. Hindi tumitira ang Espiritu ng Diyos sa mga bagay-bagay. Sa hayop, hindi po. Tumitira ang Diyos sa tao. Amen. Amen? Yung mga sumasampalataya sa Panginoong Yesus, kaya maninirahan ng Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Pangatlo, ang ibig sabihin ng to know is to experience. Na kailangan natin maranasan na tayo'y pinaghaharian ng Espiritu ng Diyos o pinaghaharian ng Diyos. Amen? Paano mo malalaman ang pinaghaharian siya ng Espiritu ng Diyos? Sabi ng Romans chapter 17, Romans chapter 14 verse 17, the kingdom of God is not meat and drink, but the kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Ano daw yung paghahari ng Diyos? Ang paghahari ng Diyos hindi doon sa pagkain, hindi doon sa inumin, yung mga material na bagay o mga nakikita natin dito sa mundong ito. Ang paghahari ng Diyos sa katuwiran. Nakikita ang righteousness ni Jesus Christ. Amen. Nakikita ang kagalakan ni Jesus Christ. Nakikita ang kapayapaan ni Jesus Christ sa atin. Kaya mararanasan mo na ikaw ay pagharian ng Diyos. Amen. Pero kung tayo mga Kristiyano ay patuloy po tayo, katulad kanina sa Word of Wisdom, ang Kristiyano ay patuloy na kinakaibigan niya ang mundo, nakikipaggalit ka sa Diyos, nakikipag-away ka sa Diyos. Hindi maghahari ang Diyos sa atin, hindi ka paghaharian ng Diyos sa panahon na ito o sa ating habang tayo nabubuhay.
Kaya ang tao, ang isang Kristiyano, mga kapatid, kung hindi tayo nagbabantay sa sarili natin, maaaring hindi maghahari ang Diyos sa atin. Pero sinasabi natin Kristiyano tayo. Pero mga kapatid, kailangan natin maunawaan, mga kapatid, nung si Kristo ay nanahan sa atin, tinanggap natin yung buhay ni Yesu Kristo, magsisimula ng pagkaharian tayo ng Panginoon. Kaya huwag tayong lalabag sa kanyang ipinag-uutos. Ang sabi ni Jesus Christ, ang command ni Jesus Christ, na kanyang nais na iparating sa atin, mga kapatid, manatili tayo sa buhay niya. Amen? Upang sa ganon, makakilos ang Diyos sa buhay natin, mga Kristiyano. Kasi may nais niyang ipakita sa atin. Nais ng Diyos, umunlad tayo dito sa buhay na ito. Amen? Ano ba yung kailangan natin malaman? What we must know? Ano yung kailangan natin malaman? Na ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin. Dahil tayo ay templo ng Diyos. Amen. Amen po ba? Pangako ng Diyos yan. Noong pagkatapos si Jesus Christ na pa ako sa krus ng Kalbaryo, sa krus, after 40 days, after 3 days nabuhay siya, after 40 days, napakita-kita pa siya sa mga alagad. Then, pagdating ng 50 days, mga kapatid, ng 40 days, umakyat na siya sa trono ng Diyos. Then, plus 10 days, ito yung sinatabing Pentecost, ang Pentecost, bumuhos ang Espiritu ng Diyos. Doon, naging templo sila ng Diyos. Yung mga taong yun. Yung mga alagad ni Jesus na nasa upper room. 120 na disciples na alagad ni Jesus na puspos. Binabaan sila ng Espiritu ng Diyos. Kaya ang buhay po nila naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Amen? Amen. Ganon din po mga kapatid na kailangan natin malaman na hindi na lang tayo basta tao. Di ba, ang ating kaninang Sunday School, nakita natin ang ating kalalagayan bilang tao. Tayo po ay taong makasalanan. Pero nung dumating ang buhay ni Jesus sa iyo, dumating sa atin, individual, sa bawat isa sa atin, nung dumating ang buhay ni Jesus, hindi ka na lang basta tao. Ano yun, pastor? Hindi na pala ako basta tao. Mga kapatid, ito ang katotohanan. Meron kang kapahagi na sa langit. Amen. We are His divine nature. Partaker of His divine nature. Tayo ay nakabahagi. Kung anong merong buhay sa langit, meron sa'yo. Dahil ang tinanggap mo, buhay ni Jesus Christ. Kaya ngayon, matatakot ka pa ba sa mundong ito? Hello? Alam niyo mga kapatid, yung mga matatakot mamatay sa mundong ito, hindi pa yun ganap sa kanila ang buhay ng Diyos. Dahil may takot. Hindi pa ganap ang kanilang pag-ibig sa Diyos, sabi ng Bible. Pero kapag tayo po ay pinuspos ng Espiritu ng Diyos, pinanahan ng Espiritu ng Diyos, wala na tayong kinakatakutan dito sa mundong ito. Isa na lang ang katatakutan, siyempre ang Diyos. Amen? Sabi ng Biblia, huwag mong katakutan ang pumapatay ng tao dahil hindi nila kayang patayin ang kaluluwa. Ang katakutan ninyo, yung may kakayanan, pagkatapos mapatay, may kakayanan pang itapon ang iyong kaluluwa sa impyerno. Ang sinasabi niya doon, ang katakutan natin, Diyos. Amen? Amen. Pag sinabi kasing takot, nabanggit ka kahapon doon po sa pag-share dyan sa kalsada, kahapon ng hapon. Pag sinabi kasing natatakot ka, nakokontrol ka. Tama po ba? Amen. Amen. Pag natatakot ka, nakokontrol ka. Katulad po nung panahon po ng COVID-19. Nagbaba ng protocol. Ang tao nung panahon na yon, takot na takot.